Ito ang latest update sa nawawalang beauty pageant contestant at guro sa Batangas na si Catherine Camilon na magpasanggang ngayon ay nawawala pa rin. Isang buwan na ang nakakalipas. Breaking news! PNP-CIDG nagsampa na ng kaso laban sa 4 na suspect sa pagkawala ng beauty queen at guro na si Catherine Camilon. Kidnapping at serious illegal detention complaints ang inihain ng pulisya laban sa mga suspect sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon. Ayon sa ulat, naisampa sa Batangas Provincial Prosecutor's Office ang mga reklamo. Pinangalanan din ng Philippine National Police or PNP ang suspects. Sabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Jane Fajardo, ito ay sina Police Major Alan De Castro, Jeffrey Ariola Magpantay at 2 John Does. Anya, around 1:30 this afternoon po, nakapag-refer na po ng kaso ang regional unit ng CIDG. At base po sa kanilang pakikipag-ugnayan sa prosecutors po dyan, ay nakapag-refer na po sila ng kasong violation po ng Article 261 of the Revised Penal Code, particularly kidnapping and serious illegal detention dyan po sa Batangas Provincial Prosecutor's Office against Major Alan De Castro at isa pa pong nagngangalang Jeffrey Ariola Magpantay at 2 pa pong John Does. Dagdag pa ni Police Colonel Jane Fajardo, nakahanap ang pulisya ng blood samples at hair strands sa sasakyang nakita ng kapulisang inabandona sa Batangas City noong November 6 at naiulat lamang noong November 10. Bago pa nito, may lumutang namang 2 saksi at nagsabing nakita raw nila si Catherine na duguan, walang malay at inililipat ng sasakyan. Positibo rin nilang kinilala ang person of interest sa kaso na isang pulis. Ayon pa sa masaksi, nasa isang bakanting lote raw ang sasakyan sa isang subdivision. Ayon kay Police Major General Romeo Camara Jr., Director Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, may impormasyon na si Police Major Alan De Castro ang katatagpuin ni Catherine Camilon ng araw na mawala ang biktima noong nakaraang Oktubre sa Batangas. Allegedly before mawala si Miss Camilon, siya De Castro yung katatagpuin niya. Gusto nang makipaghiwalay kay Major Alan De Castro and maybe this is one of the reasons siguro kung bakit nag-away sila. Ani Police Major General Romeo Camara. Nasa kustodiya na ng mga otoridad si Alan De Castro habang hinahanap pa si Magpantay na sinasabing nanutok ng barel sa 2 saksi na nakakita sa isang walang malay na tao na may dugo sa ulo na inililipat ng sasakyan. Ayon pa kay Police Major General Camara, sinabi ng masaksi na tumugma umano ang sasakyan ni Catherine Camilon sa mga lumabas na ulat at tumugma rin ang itsura ng biktima sa mga nakita nila sa social media. Noon pang October 12 nawawala si Catherine. Narito ang buong pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo. Kailangan po katulad din po ng kaso po ni Juan Humalon po, yung pong assistant prosecutor po will have at least 10 days po to evaluate po whether this cases referred by the CIDG will reach the stage of preliminary investigation. So sa ngayon po ay as we speak po ay pinaprepare po ng RFU po po ng CIDG ng ilang pong dokumento para po to support ito pong case na ina-refer po nila before the Prosecutor's Office of Batangas po. Major Alan De Castro para mag-refer na kasuhan siya. Kung matatandaan niyo po ma'am, may isa pong malapit na kaibigan ng biktima na nagsabi po na noong October 12 before reported disappearance po ay pagka-text po sila, there were exchanges of text claiming na ang sinasabi po ay ito po yung bikitain ng biktima prior to her disappearance po. Yung isang tao naman po na nabanggit ko kanina ay ito naman po ang close associates po na na-identify po ng 2 witness na nakita po na may isang duduan na babae po na inililipat po kung dalis ang dulo papunta po sa isang bed CRD po.
So ito po yung mga naging basis po. And while waiting po dito sa kaso po sa result po nitong forensic examination to be conducted, being conducted for that matter po ng RFU 4A, but yung RFU 4A po decided to refer the case today. And they have at least 10 days to conduct case build up at hindi pa po tapos ito at madadagdagan pa po yung mga ebidensyang isasama po natin dito para to support po yung kaso na isinampa po sa kanila. Probably some of you might be answering bakit po kidnapping and illegal detention pa lang po yung isinampa natin because the victim was reported missing from October 12 until today. So since wala pa po tayong nakikita na particularly for possibility kung determine kung ito po ba ay bubong pa o hindi. But kung sakasakali po, yung nakaming base po, ay meron pa po tayong mga additional ebidensya na makakala po relating to this case, then we are not committed to file additional cases or at least i-upgrade po yung kaso to another nature po ng offense na possibly po, depending po doon sa mga ebidensya makakala po. Ma'am, na-identify na bakit mag-claim yung dalawa si Camilon, si Major, bakit sila mag-siya? I don't have any information on that matter, ma'am. I was just referring lang po doon sa sinabi sa akin earlier, a few minutes before I came here, to confirm na nakapag-refer na nga po sila ng kaso. But as to the weight po nung testimony po nitong kaibigan po ng ating biktima, plus yung testimonies din po ng dalawang witness, that it will be up to the prosecutor's office to really weigh whether this testimony and other forensic evidence for that matter is suffice to file this case, particularly kung in-refer po nila. Kung ano po yung maging motibo, andayin po natin ma'am yung sa ating na mga panahon po o araw for that matter po kung po yung magiging statement po. Kasi as of now po, hindi ko po nabasa personally yung statement po ng mga witnesses natin. So, it could be put on my part to just share with you some of the information shared to me earlier. Saan naka-assign si Major, ma'am? Sorry. Sa person po dito. At kasalukuyan po ay he remains under restricted custody po. Ma'am, itong si Major, siya din yung POI dati na sinasabi. Yes. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.